Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng kaunting komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. No? Pag-usapan natin mga kababayan, may kumagat po sa hamon ng tukmol ninyong VP Sara Pusit Duterte. Kasi yung hamon niya daw po, bakit siya lang daw po ang minamata o naka-microscope sa pagta-travel-travel? Bakit hindi po yung mga mambabatas din? Di ba? Biruin mo yan. Talagang hahanap at hahanap ng masisisi. Parang sa Escudero. Bakit ako lang? Tignan nyo yung sa HOR. Di ba? Ngayon, pare-pareho sila, no? Kasi magkakakampi. Taking from their textbook po yan. Script po nila yan. Bakit ako lang ang pinupunan ninyo? Bakit hindi nyo punahin yung mga ilang mambabatas? May kumagat po sa kanya ngayon. May pumalag sa hamon niya. Di ba? Hindi tulad no kapatid niyang nabaste. Nabaste. One more. Nabaste. Malalaman natin kung sino yan mamaya, Now, ganun din po, nung piniresenta yung budget kahapon, napag-alaman po na walang budget o walang pondo sa isang ayuda, programa ng DSWD na AKAP. Yung ayuda para sa mga kapos ang kita. Okay? Yung pandagdag na pantulong sa mga hindi umaabot sa threshold na 18,000 pababa lang kada buwan. May karagdagan yatang 5,000 o ilan libong piso para makadagdag sa kanilang mga pangbuwanang gastos. Wala po. Zero. Mamay malalaman nyo kung bakit. So, unahin natin mga kababayan, ito pong pumalag. Yung pumalag sa hamon ng inyong magnanakaw, mandarambong, mamamatay tao na Vice Presidenteng Tokmol, Sara Pusit Duterte. Bakit ko sinasabing mandarambong, magnanakaw? Hindi niya madepensahan Ayaw niyang depensahan, ayaw niyang sabihin saan niya dinala yung mga questionable na pondo, yung CIF niya, yung sa DepEd, yung panunuhol niya. Ba't mamamatay tao? Gusto niyang ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at ang Speaker. Ano pa? Sinungaling. Source ng fake news, paulit-ulit, sabi ni Yusek Castro. Diba? Ngayon, naghahamon siya. Bakit hindi din usisain yung mga mambabatas? Ngayon, may pumalag, mga kababayan. Sino po ang pumalag? Pumalag po ang isang representante na si Representative Ronnie Puno. Si Representative Puno. Sabi niya, call ako dyan. Sige, labasan tayo. Sabi niya, anong gagawin? Magkakapirmahan? Call ako dyan. Ibig sabihin, si Mr. Puno, kung magbakasyon man siya, tama ang pamamaraan niya ng bakasyon. Kasi sabi niya, dalawa ang uri ng pagta-travel. Una, personal travel. Ibig sabihin, may allotted kang bakasyon. Personal mo yan. Sa'yo yan. Ano pag sinabi mong personal travel? Bakasyon ako. Walang pwedeng tumawag sa akin. Walang pwedeng manggulo sa akin. Sa trabaho, pag ako ay nakabakasyon. I am not on a working vacation. I am on my personal vacation, so you cannot call me. So therefore, ang gagastusin ko dapat dyan ay ang pera ko. Hindi pera ng bayan. Hindi ako gagastusan ng pera ng bayan. So therefore, kung ano man po yung naipon kong pera para sa aking personal travel o personal trip, kasama ang aking pamilya o ako lang, ako po ang gagastos doon. Diba? Siyempre, may sahod siya, inipon niya. Diba? O may mga negosyo siya. Diba? Personal. Sabihin, pupunta ka ng Japan. Bakit? May cherry blossom Gusto kong kumain ng authentic sushi. Gusto kong dumaan doon sa kalye na pag nagguna para kayong kung ano-ano. Diba? Gusto mong ma-experience yung life in Japan. Ganon. Di kaya pupunta ako ng Europe. Tatravel ko ang Europe by train. Pupunta ako sa United States, sa East Coast. Kasi you can travel by train or by bus kasi magkakalipit ang mga states. Maniliit lang ang states. Hindi tulad sa West Coast. Ang California, kailangan kang magtagal dyan ng 1 buwan para malibot mo lahat. Kasi ang laking states niyan, hindi pwedeng mag-trend ka lang dyan, ganyan. Mahaba ang travel.
Kailangan mag-eroplano ka, magastos nga lang. Kasi sa West Coast, malalaki ang lupa. Ganon. Dinagdagan ko na lang po yung sinabi ni Representative Puno. Pero ang punto niya, ang travel ay dalawa. Personal. Sa'yo yun. Gastos mo lahat yan. At yung isa naman, mga kababayan, sabi niya, official travel. Pag sinabi mong official travel, it is sanctioned, it is in a framework of a working travel para sa gobyerno kung ikaw ay opisyal. Kung di kaya naman, ikaw ay sa private company, pinadala ka doon, ikaw ang representante ng kumpanya sa isang seminar. Ganon po, yun po yung tinatawag niyang official travel o working travel. Ngayon, ang gagastos dyan, gagastusan ka kung sino nagpapunta sa'yo o sa gobyerno, di gobyerno, i-reimburse mo sila, gumawa ka ng mga receipt, gumawa ka ng expense report, i-reimburse ka kasi it is an authorized official travel or working travel. Si Pusit, ano ang sabi niya? Personal po yun. Personal. Personal. Sige, granting personal travel mo. Ang tanong, kaninong pera ginastos mo? Personal travel, tapos naninira ka. Naninira ka ng gobyerno. Sinisiraan mo ang gobyerno. Personal travel? Naghihikayat ka ng mga kapwa Pilipino at ilang mga banyaga na magkaroon ng destabilization sa Pilipinas. Ipinangangalandakan mo na walang magandang ginagawa ang administrasyong ito. Ay conflicted po yun. Hindi po yung personal travel. No? It is official travel of the OBP to destroy and to destabilize the government. Diba? Ngayon, meron ba diyang gamit na pondo ang gobyerno? Yes, meron. Bakit? Yung mga bodyguard niya. Personal niya bang binayaran? Sa mismong bulsa niya ba galing? Galing ba sa sweldo niya? Siyempre, nasumahod na siya, kanya na yan. Binayaran na siya binayaran mo ba on your own pocket yung mga bodyguards mo? Paano yung mga personal assistant mo? Kung may kasama kang assistant to the vice president dyan, ilan sila? Yung PA mo, ilan yung bodyguard na kasama mo? Imposible naman dahil sa mga okasyon nakikita namin may mga bodyguards ka. May mga BPA PG ka o BPS PG ka. Di ba? Sino nagbabayad niyan, mga kababayan? Are they also on a personal travel? Allowed ba yon ng AFP? Mostly mga AFP personnel, mga kababayan. Di ba? Ngayon, sige nga, sabihin mo kung hindi yan official travel. 'Di ba? Gago. Tapos maghahamon ka ngayon kinasahan ka, ano gagawin? Sige, magkaano tayo, maglistahan tayo. Papayag po si Representative Puno na kung ano ang gustong ipagawa, lilista yung mga personal saka official, magkano ang ginastos sa personal, ano ang ginastos sa official. Ganon. Sabi niya, sige, okay ako diyan, pipirma kaagad ako diyan. Dahil alam po ni Mr. Puno kung ano yung pinagkaiba ng personal sa official travel. Pero si Pusit, hindi niya po alam yan. Kasi ang alam niya lang, ang magbuka ng kanyang bibig at maglabas ng mabahong tinta ng pusit para lang po masiraan ang administrasyong ito. At kating-kati na siya na makaupo. Biruin mo, sinisiraan mo yung gobyerno, hinihikayat mo ang mga tao na ibuwis ang buhay nila, ang kanilang estado, no? Kung may masamang nangyari sa mga yan, hinuli o na kaya nadedo, sasagutin mo sila? Tuwang-tuwa ka kasi kung mapatanggal ang Pangulo, ikaw ang uupo May sarili kang interes. Tanga talaga, di ba mga kababayan? Conflicted. Ang bobo talaga ng inyong BP. Tanga na, bobo pa. Angat na angat sa katangahan. Dinaig mo pa si Mama Lenlen sa pagkalutang. Kasi bakit? Ang gusto niya, uupo na siyang presidente. Huwag kayong maniwala dyan na pagkaupo presidente niya, masusolusyon niya ng problema sa bansa, kaagad-agad. Ang gusto niyo lang, isave niya yung pamilya niya sa accountability. Na yung ninakaw nilang bilyong piso ng pamilya nila ay hindi na sila mananagot. Ay hindi po pwede yun. Saka huwag kayong assuming na mananalo yan sa 2028. Hindi niya nga maklear-clear yung pangalan niya Kung ano-anong dahilan ang sinasabi nila ngayon. Sabi niya, sasagutin ko yan sa publiko. Ngayon naman daw, hindi daw ilalabas sa publiko ang confidential fund expenses. Ay gago. Tina mo? Ngayon, kung ano-ano nang pinagsasabi. 'Di ba? Sinungaling. Hindi lang magnanakaw, kaakibat, kapatid
ng magnanakaw ang sinungaling. O ayan po si Sara Duterte at ang Duterte family at yung mga minions sila, mga sinungaling na magnanakaw. O now, pasok naman tayo dito sa AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program ng DSWD. Sinabi po ni Secretary Pangandaman ng DBM, Department of Budget and Management kahapon sa presscon na wala pong pondo doon. Zero. Instead, ang 4-piece, ang may pondo na 112 something billion pesos. Yung 4-piece po. Pero yung AKAP, wala. Bakit naman? Yung PhilHealth, meron na pong pondo, 55 billion. Tinanggal ang AKAP. Bakit? Ano po ang simpleng sagot ni Secretary Pangandaman? Meron pa pong excess. May excess na pondo pa ang AKAP na nandun sa DSWD. Hindi pa nila lahat na ibibigay. O bakit mo nga naman popondohan? O kasi pag binigay mong pondo, nanakawin. Yung excess, wala na yan, kunwaring report na lang, di ba? Tama po si Secretary Pangandaman. Mautak, matalino. O bakit kita bibigyan ng budget? May natitira ka pa eh. Ibalik mo muna yung natira bago kita bigyan ng budget. Tama po yun. Kasi pag binigyan mo ng budget at may natira palang bilyon, gagawa na lang kung sino man yung gagawa dyan ng ang reporting, ng accounting, sinabi, ganito, binigay namin, sabi, binigay namin. Bilyon. Tinanggap naman ng COA, okay naman, may mga resibo kung kunwari. Di kaya, alam mo na ha, ang gagawin, di ba? Kakutsabahan. Di nawala na yung bilyon, okay na, popondohan ka ngayon ng DBM. Kaya sabi ni Secretary Pangandaman, may pondo pa po. Hindi pa po lahat naliliquidate. So therefore, sapat pa rin yung pondo para mabigyan pa rin ng ayuda sa next year yung mga binigyan na ng ayuda ng AKAP. Kung ilan po yung nandun sa AKAP, sa AKAP na yan, na listahan ng DSWD, mabibigyan pa rin sila ng tulong kasi may excess na pondo. O di ba tama? Ano kayo ngayon? Kasi pag ulitin ko, pag binigyan ng pondo yan, dumami, parang yung PhilHealth dati, pondo ka ng pondo, hindi naman naliliquidate lahat, hindi nagagamit lahat. So, nasa kanila ang pera ng, ilang porsyento. Kung binigay nyo sa iba at nagamit, di ba napakinabangan, hindi yung mapapakinabangan lang kung sino yung nandyan. Kasi, teka muna, baka pwede rin tayong mangupit ng 1%, tapos gawa na lang tayo ng mga bogus na resibo, makikutsaba na lang tayo dyan sa COA. Kung may mga tiwaling COA auditors, di ba? Hindi po natin sinasabing tiwali sila. Kung, meron nga ba COA? Tatanong lang nagtatanong lang, wag sanang magalit ang COA. Ganun po yung alam namin kasi nga, damay tayo. Lahat po ng ahensya ng pamahalaan dito, maski na wala kayong ginagawang masama, madadamay kayo kasi napabilang kayo sa mga bulok. Yan. Kaya kudos po kay Secretary Pangandaman. Ngayon, kung naubos na sa 2026, di pondohan ng 2027. Example lang, si Rex Gatchalian, sabi niya, ma'am, ito po yung recipient ng AKAP. 1,000 po yan. Ito yung gastos natin. Ito po yung mga binibigay natin sa kanila taon-taon. Once lang naman yan halimbawa, gumastos ng 100 million. Binigyan siya ng 1 billion. Sobra pera mo. Ano gagawin mo dito? Ano gusto mo? Bigyan ulit kita ng 1 billion? Pero meron ka pang 900 million, so may 1.9 ka. Saan mo dadalhin yung 900 million? Ubusin mo muna. Di ba? Ganon. Hindi ka naman bangko para paglagakan ng savings Bakit nag-i-interest ba yung pera mo? Hindi naman nag-i-invest ang DSWD, kundi namimigay. Tama, mali. So yan ang matalinong ginawa ni Secretary Pangandaman. Para sa akin, matalino yun, magaling. Bakit kita bibigyan may excess ka pala? Para bang sumasahod ka na nga, tapos may allowance ka pa sa magulang mo? Di ba, hindi ka ba nahiya sa magulang mo niyan? Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.